Kamusta po? Ngayon po ay pag-uusapan natin ang mga pahunaing kaalaman sa kalusugan ng pag-iisip, pagpapahusay ng PTSD or Post-Traumatic Stress Disorder para sa mga bagong dating dito sa Canada. Ito po ay binuo ni Dr. Polly Shaula. She is a registered provisional psychologist. Dinisenyo po ni Kavita, who is our program coordinator, at inihahatid ko po ito bilang Filipino community educator. Ang presentasyon po na ito ay hinahatid po sa inyo ng United Cultures of Canada Association. Ang pagtatanghal na ito ay hindi nag-aalok ng professional na payo. Kahit na ang mga impormasyong binigay po dito ay mahusay na sinaliksik, hindi namin ginagantriya ang katumpakan nito. Maraming salamat po. Ang may akda po ng mga slides na ito dito sa PowerPoint presentation ay si Dr. Polly Shaula. Siya po ay isang rehistradong psychologist sa lalawigan ng Alberta. Nakatapos po siya ng Doctorate of Clinical Psychology sa University of New Delhi noong 2011. Ano ba ang Post-Traumatic Stress Disorder or PTSD? Ito po ay isang kondisyon sa kalusugan ng pag-iisip na nag-trigger ng isang nakakatakot na pangyayari sa pamamagitan po ng pagranas nito o pagsaksi nito. Maaring kabilang sa mga sintomas ang mga flashbacks, bangungot, matinding pagkabalisa, pati na rin ang hindi makontrol na pag-iisip tungkol sa kaganapan. Ang PTSD ay partikular na ugnay sa konteksto ngayon para sa ilang kadahilanan. Mga pandaigdigang salungatan at trauma, tumataas na kamalayan at diagnosis, epekto sa lipunan, pagpapahalaga sa kalusugan ng pag-iisip, mga pagsulong sa paggamot, at pandemya ng COVID-19. Pag-unawa sa PTSD. Ang DSM-5 or Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 5th edition. Ang pamantayan po nila ay sumasailalim sa isang malalim na pag-unawa sa disorder po na ito. Kailangan po ay merong traumatic na pangyayari. Direktang nararanasan ng traumatikong kaganapan, saksihan po nila ang kaganapan, nalaman po nila na ang traumatikong pangyayari ay nangyari sa isang malapit na miyembro ng pamilya o malapit na kaibigan, nakaranas ng paulit-ulit o labis na pagkakalantad sa masamang detalye ng mga traumatikong kaganapan. Dapat po ito ay paulit-ulit, hindi sinasadya, mapanghimasok at nakakabahalang mga alaala. Mga paulit-ulit na nakakalungkot na panaginip, mga dissociative na reaction tulad po ng mga flashbacks, at matagal o matindi na psychological na pagkabalisa. Patuloy na pag-iwas sa mga stimuli na nauugnay sa traumatikong kaganapan bilang ebidensya ng isa o pareho sa mga sumusunod. Pag-iwas o pagsisikap na maiwasan ng nakakabahalang mga alaala, iniisip o damdamin, o pag-iwas o pagsusumikap na maiwasan ng mga panlabas na paalaala ng mga tao, lugar, pag-uusap, aktibidad, bagay o sitwasyon. Mga negatibong pagbabago sa cognitions at mood, dalawa o higit pa sa mga sumusunod. Kawalan ng kakayahang matandaan ng isang mahalagang aspeto ng traumatikong kaganapan, ang patuloy at labis na negatibong paniniwala o inaasahan tungkol sa sarili, paulit-ulit o baluktot na kaalaman tungkol sa sanhi o bunga ng traumatikong kaganapan, patuloy na negatibong emosyonal na estado, nabawasan ng interes o pakikilahok sa mahalagang aktibidad, mga damdamin ng pagkahiwalay o pagkalayo sa iba, at patuloy na kawalan ng kakayahang makaranas ng mga positibong emosyon. Ang mga pagbabago sa pagpukaw at reaktibidad. Dalawa o higit pa sa mga sumusunod. Galit na pag-uugali at galit na pagsabog, walang ingat o mapanirang pag-uugali, hypervigilance, exaggerated na gulat, mga problema sa konsentrasyon, istorbo sa pagtulog. Depende rin po sa tagal ng sintomas. Ang mga sintomas ay tumatagal ng mahigit sa 1 buwan. Kahalagahan rin po ng pag-aandar. Kaguluhan ay nagdudulot ng makabuluhang pagkabalisa o kapansanan sa lipunan, trabaho o iba pang mahalagang bahagi ng paggana. Mga sintomas ng PTSD. Mga paulit-ulit na alaala, flashbacks, bangungot, emosyonal na pagkabalisa, mga pisikal na reaksyon, mga sintomas sa pag-iwas sa mga kaisipan o damdamin,
at o pag-iwas po sa mga panlabas na paalaala. Ang mga iba pong mga sintomas pa ng PTSD ay mga negatibong pagbabago sa pag-iisip at mood, mga negatibong paniniwala at inaasahan. Halimbawa, ako'y masama, walang mapagkatitiwalaan, detachment, mga problema sa memorya, nabawasan ng interes sa mga aktibidad, patuloy na negatibong emosyonal na estado. Meron rin po mga pagbabago sa physical at emotional na reaction, pagkairita o galit, hypervigilance, at mga problema sa konsentrasyon. Ang pagdiagnose ng PTSD o ang proseso ng pagdiagnose nito ay karaniwang kinabibilangan ng clinical assessment, paggamit ng diagnostic criteria o ng DSM-5 or Diagnostic or Statistical Manual, Mental Health Disorders 5th edition para sa PTSD, mga tools, alisin ang mga iba pang kondisyon, pagtiyak ng mga sintomas ay hindi may ugnay sa iba pang mga sakit ng kalusugan o kondisyong medikal o paggamit ng mga gamot o sangkap, functional impairment, at pagsaalang-alang ng mga comorbidities. PTSD at comorbid coexisting disorder, mga karamdaman sa mood tulad po ng major depressive disorder, bipolar disorder. Ang PTSD may aring mangyari kasama ang mga pagbabago po sa mood ng bipolar disorder, pagaman ito ay mas karaniwan kaysa sa major depressive disorder. Minsan rin po, may mga karamdaman sa pagkabalisa tulad po ng generalized anxiety disorder, panic disorder, social anxiety disorder, at mga karamdaman sa paggamit ng substance use tulad po ng alcohol use disorder, paggamit po ng alak upang makayanan ng mga sintomas ng PTSD, o drug use disorder. Katulad nito, ang maling paggamit ng mga gamot para na may kaugnayan po sa PTSD. Mga karamdaman din po sa pagkatao katulad po ng borderline personality disorder, mga iba pang karamdaman may kaugnayan sa pagkabalisa tulad ng obsessive compulsive disorder at acute stress disorder, at mga karamdaman sa pagtulog tulad po ng insomnia, ang hirap makatulog o manatiling tulog ay karaniwan sa PTSD, o nightmare disorder. Ang madalas nakabahalang bangungot ay kadalasang simptomatiko po ito ng PTSD. Mga karamdaman sa pagkain katulad po ng anorexia nervosa, bulimia nervosa, at binge eating disorder, mga problema sa physical na kalusugan, attention deficit hyperactivity disorder. Sa conclusion po, ang pagkakaroon ng mga comorbid na kondisyon sa PTSD ay isang pangkaraniwan at makabuluhang aspeto ng disorder ay nagbibigay diin sa pangangailangan para sa isang komprensihibo at pinagsama-samang mga diskarte sa paggamot. Mga tugon sa PTSD. Meron pong psychological na tugon, takot, kawalan na magawa, sindak, pagkalito, at paghihiwalay. Meron rin pong tugon sa physical, tumataas sa tugon sa pagkagulat, pagkagambala sa pagtulog, pagbabago sa gana, mga sintomas ng psychosomatic disorder tulad po ng sakit ng ulo, mga problema sa gastrointestinal tract, ang tugon ng stress ng katawan na kinasasangkutan ng adrenal at sympathetic nervous system ay umahantong sa pagtaas ng produksyon ng cortisol at physiological arousal. Mga panganib na salik ng PTSD, family history, genetic predisposition, paulit-ulit na exposure po sa trauma, kakulangan ng social support, at pangalawang trauma. Ang mga iba pang mga panganib na salik ng PTSD, mga naunang kondisyon sa kalusugan ng pag-iisip, ang mga dating ng issue sa kalusugan ng isip gaya ng pagkabalisa o depresyon ay maaaring magpataas ng kahinaan sa PTSD. Mga katangian ng pagkatao, ang ilang mga katangian sa personalidad tulad ng pagkahilig sa neuroticism o kawalan ng katatagan ay maaaring mag-ambag sa pagbuo ng PTSD. Edad sa oras ng trauma,
Ang edad kung saan nakakaranas ang isang tao ng trauma ay maaaring makaimpluwensya sa panganib, halimbawa ang trauma ng pagkabata at maaaring magkaroon ng malalim na pangmatagalang epekto po ito. Kasarian, ang mga babae ang mas malamang na magkaroon ng PTSD sa statistics kaysa sa mga lalaki. Ang mga strategies sa pagharap. Ang hindi epektibong mga mekanismo sa pagharap tulad ng pag-abuso sa sangkap ng drugs o alcohol ay maaaring magpataas ng panganib sa PTSD. Pagkaya at suporta para sa PTSD. Mga strategiya sa pagtulong sa sarili. Tulad po nito ay mga mindfulness and relaxation techniques, tulad po ng meditation, malalim na paghinga, progressive muscle relaxation, regular na ehersisyo, healthy lifestyle choices, tulad po ng pagpapanatili ng balancing dieta, pagkakaroon ng sapat na tulog, pag-iwas sa alak at droga, journaling, ang pagsusulat po ng mga saloobin at damdamin ay maaaring maging isang therapeutic na paraan upang ipahayag po natin ang ating mga emosyon. Grounding techniques, ang mga diskarte tulad ng 5, 4, 3, 2, 1 na techniques ay nakatulong po para mabawasan ang mga flashbacks o dissociations. Paghihikayat sa proactive coping at resilience. Pagtatakda ng mga matotohanang layunin, positibong pag-uusap sa sarili at pagpapatibay, pagbuo ng network ng suporta, pagbuo ng mga libangan at interes, at pag-aaral tungkol sa PTSD. Mga sistema ng suporta. Ang papel po ng pamilya, kaibigan at komunidad. Importante po ang emosyonal na suporta, nag-aalok sa atin ng pakikinig, empatiya at pag-unawa na walang paghuhusga. Practical po na tulong, paghihikayat ng professional na tulong. Pagsuporta sa individual sa paghahanap at pagpapatuloy ng professional na paggamot ay importante po. Importante rin po na ini-educate natin ating mga sarili tungkol sa pag-unawa sa PTSD at importante rin po ang paglikha ng ligtas na kapaligiran. Ito po ay yung mga magagamit natin na mapagkukunan po ng tulong or mga resources natin. Mga helplines, meron po mga local helplines dito po sa Edmonton o sa Alberta, mga grupo ng suporta, mga serbisyo sa kalusugan ng pag-iisip, pag-access po ng mga therapist, tagapayo o mga psychiatrist na dalubhasa sa PTSD, mga sentro ng komunidad, mga online na papagkukunan, mga websites, forums, or apps na nakatuon sa kalusugan ng isip, mga libro at mga material na pang-edukasyon ay maaari po sa ating mabigay ng mga insight at strategies para sa pamamahala ng PTSD. Konklusyon. Ang PTSD po ay isang masalimuot at multifaceted na disorder. Ngunit ito po ay magagamot sa pamamagitan ng kombinasyon ng professional na therapy, mga diskarte sa tulong sa sarili, at mga support systems. Ang mensahe ko po dito ay pag-asa. Sa patuloy na pagsasaliksik, pagtaas ng kamalayan, at dedikadong pangangalaga, ang pagbawi mula sa PTSD ay hindi lamang posible, ngunit malamang. Kung kailangan nyo po ng tulong o may kilala po kayong tao na kailangan ng tulong o nasa agarang panganib o nangangailangan po ng agarang suporta, tumawag po sa 911. Again, tumawag po sa 911. Kung ikaw ay isang taong kilala o may kilala kang nag-iisip na subukang magpakamatay, tumawag po sa 988 para po sa 24/7 na suporta. Ito pa po yung iba nating magagamit na tulong. 988 Suicide Crisis Helpline, Talk Suicide Canada, 211 Alberta, Counseling Alberta, Alberta Mental Health Line, Virtual Opioid Dependency Program, Alberta Addiction Helpline, Kids Health Phone, Kickstand Connect, at HealthLink. Ng number po ng HealthLink as 811. Nagbibigay po ito ng libreng payo mula po sa mga nurse para po sa pangkahalatang impormasyon sa kalusugan.
Para po sa mga libreng serbisyo sa pagpapayo, mangyari pong mag-email po sa Free Psychological Counseling at ucca.ca. Ulitin ko po, Free Psychological Counseling at ucca.ca. Maraming salamat po at sana po ay may natutunan po tayo.